ang ganda talaga kasi isa ka sa parte ng kanyang pagbabago. Ngayon, ano lang, hindi naman sa pagchichismis. I just want to know, kasi naitanong ko naman sa kanya, may crush ka ba? Ano status ni Edu? May crush ka or are you in relationship, situationship, married, single, ano ba, like status? Do you want to answer that? So yan guys, good morning, good afternoon, at good evening po sa lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po nagbabalik at para magbigay naman po ng reaction dito sa personal interview ni Kalingap Edu with yung tinagurian po na Tony Gonzaga ng Kalingap na walang iba kundi si Miss Charlotte of Cebu po At dito nga sa interview na to ay mas marami tayong malalaman na tungkol sa personal na pagkatao ni Edu po at na-discuss nga po nila dito yung tungkol naman sa kung ano mga relasyon meron sila ni Viancy. So samahan po ninyo ako guys kasi kakaiba talaga kapag si Miss Charlotte ang nag-interview sa isang Kalingap. So bago tayo pupunta doon, syempre wag natin kakalimutan suportahan palagi ang buong team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalingap Rob at si Ma'am Jackie. So samahan ninyo ako guys at kung po pwede patamsak ko muna. So let's go. Cause I don't give a fuck what you say. Walang iba kundi si, come here. Pasok, pasok. Grabe. Ay, hulaan nyo, sino to? Tao to, tama. Tao to. Ay, sikat sa kalam, tama. Sino? Ay, my ka-lovely. Sino nga ba to? Humarap ka na nga. Tada! And then, so ayun po mga Kalingap, I will try to speak. Okay lang ba? Hindi ba naririnig? So we will try to speak a little bit louder, no? So Kalingap Edu! Finally! Finally, nakasama rin ako sa vlog po ate. Grabe, nakasama ka na nung una, nung nandun tayo sa Naga. Kaya lang ano lang yun, like, very quick interview. Yes. Panandalian lang, no? So ngayon, ang daming nag-request. So yun guys, bigyan naman po natin ng isang masigabong palakpakan si Miss Charlotte of Cebu dahil ito po yata yung talagang pinaka-forte niya, no? Dito siya magaling sa pag-i-interview at marami nga po nagsasabi na para siyang si Tony Gonzaga ng Kalingap. So yan, so pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction guys. Parang galit na nga sila kasi hindi ko pa natutupad yung mga, hindi po ako si Santa Claus mga Kalingap, no? At saka may gatherings po tayo ngayon. So ayun, wala na tayo patumpik-tumpik pa kasi na-interview ko na si Beyonce. Napanood ko nga And ano masasabi mo doon? Chika muna tayo. Ano masasabi mo doon? Yung mga sinabi niya tungkol sa family niya, kung gaano siya supportive at kung gaano kamahal niya yung family niya. Always. Maganda ng mga tanong ito doon sa kanya. Papasalamat rin ako siyempre dahil sa kanya support siya daw sa akin. Sabi niya sa akin. Kinilig ka ba? Yung totoo. And yes guys, lantaran naman pong sinasabi palagi ni ni Wifey na talagang ang suporta niya ay todo pagdating po kay Edu. Yun. Bawal magsinungaling sa interview ko. Yung kinilig ka nung pinanood mo ang interview na yun? Kinilig ako. Ano mo ka ng kinilig? Ay, grabe. Paano kiligin? Parang nangiwi lang Ganun pala yung mukha ng kinilig mga Kalingap. Ako din while I had my interview with Beyonce, kinilig din ako. Pero iba din pala, no? Yung parang nabuo na yung ba si Beyonce una, tapos ito si Edu, naging match na. So, napakasarap sa feeling. Kasi ako yung nag-i-interview sa kanila. So, ngayon, game ka na ba? Ba? Ito lang, kinakabahan ako ng konti. Grabe, ba't ka kinabahan? Siyempre, iba, ngayon, parang bihira kita makasalamuha sa sa ganito, lalo na interview pang Nag-ano naman kasi personal kami, lang mga tatanong. Hi kami, no? Pag nagkikita, hi Edu, ganun lang. Pag palagi kong sinasabi, pwede ka ma-interview. Kaya lang yung oras talaga, yung timing. Pero buti na lang, no? So yun guys, no? Buti na nga lang din at nagkaroon sila ng time ngayon na ma-interview. Actually, matagal na itong pinaplano na ma-interview niya si Kalingap Edu. Kaya nga, yun nga, kagaya na sinabi kanina, yung timing. Dahil lagi nga pong busy si Kalingap Edu, kung hindi siya nakaalalay or nakasupport kay Kalingap Rob, ay meron din itong sariling
vlogs na pagkalingap din. So, yun guys. At dito nga ay sa birthday yata ito ni Dara Bells nangyari. Nakidnap natin siya ngayong gabi. Nakuha po natin yung oras niya. So, Edo, kamusta ka ngayong gabi? Okay naman. Ito medyo nakakatuwa kasi nakasama tayo sa birthday party ni Dara. Ayun. Yan, sobrang saya dito. Kompleto ang mga angels, kompleto ang mga kalingap partners. Nagsama ulit tayo. Masaya pag sama-sama. Yeah, right. Yeah. So, ayun po, no? Okay lang po si Edo. Of course naman, sino ba hindi magiging okay? Nandito si ano eh. Sino yun? Ang pangalan niya? Sino yun? Si YT. Yun, si Wifey. Di ko narinig. Pasensya ka. Ganito talaga pag may edad na ay. Di ko na matandaan yung pangalan. Sino nga yung babaeng ano? Limot ko rin eh. Makakalimutin ako. Ay, so ayaw po mga kalingap kanina po, no? Yes, may ano po tayo, quick kwentuhan with Beyonce. Kaya lang, dahil siya ay beneficiaries, hindi po siya allowed na mag-appear sa ano. Yes, that's true guys. Ganun po ka ang kalingap po Hindi pwedeng basta-basta i-interviewin ng kahit sino ang mga beneficiaries. Yan, may rules po na sinusunod. At buti ito si Miss Charlotte of Cebu ay talagang tunay na kalingap din at sumusunod sa mga rules and guidelines. Sa channel ko. So, pag may permission na, why not? Right? Yes, Sa ayun, yes. Sa ayun po, kalingap i-Edo. You are so famous, right? As far as I know, para sa akin. Siguro, baka sa sinabi ko kanina lang po regarding sa pag-i-interview na hindi basta-basta, siguro baka may magko-comment na bakit na-interview niya si Biancy. Opo guys, na-interview niya si Biancy, pero ang gamit ng channel po ay channel ni Kuya Val. So yun guys. Wala po tayong pinipiling love team at dahil po si Edo po yung kasama natin, of course, we will stick and we will know him more patungkol sa love team na meron siya ngayon. So, hala. Hala. May natatakot kaya hala. So Edo, how do you feel na yung love team mo ay talagang sikat na? Isa sa pinakasikat sa Team Kalingap. Of course. So, parang hindi ko naman masyado iniisip na sikat eh. Parang dati lang kasi para sa akin parang medyo na ako eh. Medyo parang kumbaga sa ganito medyo parang medyo veterano. Hindi na bago. Hindi na bago eh. Kaya parang normal na lang pero hindi ko naman Yan. parang sabi mo parang sikat, hindi naman ako. Para sa iyo hindi ka sikat. Para sa akin. Para kay Edo, hindi siya sikat, guys. Pero maraming naniniwala na sikat siya. Ganyan lang talaga ka-humble pa si Edo, ever since ay talagang napaka-humble niyang tao. Ano lang kami, parang empleyado pa rin, normal na empleyado, di ko man inaano ang sarili ko. Kaya nga, sa ganito talaga, tinitake ko na itong mga ganong klaseng interview sa mga part. And guys, siguro nagtataka kayo sa narinig nyo na empleyado. Actually guys, yun yung katotohanan po na sina Edu, pati yung mga ibang beneficiaries na kasama sa love team ay tinuturing din ng mga empleyado kasi parang trabaho na rin po yun. Kumbaga, nagkakaroon yung mga beneficiaries dyan ng extra income bukod sa mga kusang ibinibigay ng Kalingap or ni Kalingap Rob po at saka mga sponsors. Kada binablog po kasi sila, meron ding ibang fee, kumbaga. So yan po. So parang tinuturing na work na rin po nila yun, extra. Net natin kasi siyempre nakakatuwa dahil napagbibigyan. Yeah. And ito yung paraan na pagbibigyan tayo na interview, siyempre. Yes. Ito Wala din ko yung nakakasama ko sa mga ganito. That's true. Ito din yung Nagpapahalaga nila yung ko. ito din yung paraan na makilala ka nila. Yes, Kasi yung true. nakikita nila sa teleserye. Right? So since nasabi mo ang ganitong trabaho, inisip mo ba yung love team mo, yung pagiging love team mo There you go. ay trabaho lang at walang Yan, kasalanan? ganda yan. Hindi masasabi kasi marami naman akong ginawa sa kanya na hindi talaga parang sa trabaho lang na hindi utos ng mga bossing ko. Oo. At kusang gawa ko yun para sa pag-alalay kay Beyonce, sa pag-aalalay niya, pag-support sa kanya mismo talaga, hindi lang sa trabaho. So parang like Mahalaga sa atin. trabaho and Mahalaga. personal together. Yes.
There you go, guys. So, yun na yung ano, may kasamang personal na touch yung kanyang ginagawa po, ano, yung vlog po nila. Kagaya na sinabi ni Kalinga Pedro, hindi lang basta yung pinapagawa ng kanyang mga bossing, walang iba kundi si Kalinga Prab, sina Kuya Val, sila po yung nag-uutos kung ano yung mga dapat nilang gawin pa, ano. Pero mapapanood po natin yan sa lahat ng mga vlogs nila ni Viancy or ng Edsy, ay talagang makikita po natin na may kasamang personal po yun. And yun na nga po, doon na buo yung kanilang magandang samahan. And parang hindi lang yata magandang samahan yung nabubuo doon, kundi may mga nabubuo pang alam na natin. Although haka pa lang sa ngayon, pero ano na, kumbaga kapansin-pansin naman yung guys, ayaw ko munang i-discuss, although napag-uusapan natin minsan, pero nasa sa atin na po yan. So doon nabuo yung maganda ang kinalalabasan dahil nga trabaho and then personal, you combine it. So yun yung rason kung bakit tinangkilik at swak sa Correct. Right? So anong masasabi? Alam nyo rin guys, no? Ito masasabi ko lang ito. Personal na opinion ko ito, no? Kaya masyadong malawak yung mga nagmamahal or nakasuporta sa panunood sa Edsy. Gawa nga po guys na kung mapapansin nyo, and wag na po natin i-compare, pag-usapan lang po natin ng Edsy po, ano? Yung mga kilos po nila ay walang halong exaggeration, hindi sobra-sobra. Kumbaga kung ano lang yung natural na kilos ng bawat normal na tao, yun lang po yung mapapanood mo sa kanila. Kumbaga, hindi, kung ano man yung nararamdaman nila, yun din po yung kanilang sinasabi po, ano. Kaya halos walang cut yung pag binibideo sila ni Kalinga Prab. Kasi yung pagkataon na nila yung pinapakita nila. Kaya marami po nakaka-relate yan, guys. Hindi mo na, kang Beyonce na alam naman natin no na bata pa yung edad niya, then mahihain pa siya. Sinabi niya during sa interview natin, isa ka sa pinakarason na nagpa-boost ng kanyang self-confidence. Yes. Anong masasabi mo dito? Thank you dahil parang naano mo yung mga ginagawa ko rin siyempre para sa iyo sinasabi ko naman lagi sa kanya na nandito ako para sa kanya, para matulungan siya, pamilya niya. Nung una kasi talaga sobrang hirap niya parang pasalitain man lang, kahit konting salita ang hirap kasi sobrang iya kahit isang salita hindi mo mapipilit. Bago pa lang siya noon. So yun guys, so yung mga naunang mga vlogs po nila, minsan napapansin natin na medyo may pagka-strange yung mga pananalita ni Kalinga Pedro. So yun po siguro yung kanyang way. Lagyan niya ng kaunting hindi maganda masyado para mapuwersa na magsalita itong si Viancy kasi on the spot po yung yung pagbibideo sa kanila, walang rehearsal, walang So yun po yung pamamaraan niya para ma-enhance yung pananalita or pagsasalita po ni Viancy, and it works, guys. Kumbaga naging successful po yung pamamaraan ni Kalinga Pedro at yun ay tinatanaw na malaking utang na loob ni Viancy po, yung mga ginagawa ni Kalinga Pedro sa kanya before, and sa ngayon nga ay grabe na. Ibang-iba na si Viancy, guys, at alam natin lahat yan na mukhang bumaliktad na nga po yung yung mga nangyayari, at para si Kalinga Pedro na yun natatameme dahil napakagaling na ni Viancy na magsalita. Yun. Hindi sa talagang ang ugali niya talaga. Ay, mahihain. Sa isang buong meeting namin, minsan bilang lang sa kamay ang salita niya sa isang Talaga? Ganun talaga, sobrang hirap. Totoo yun. Parang nag-a-adjust ka. Ako, pagka kami lang, ginaguide ko, nasabihan ko ng ganito, okay lang yan, okay lang mag-ano. At ako rin, parehas lang kami, kasi ganun din ako nung una. Kaya nakikita ko yung sarili ko minsan sa kanya, na ganito. So like, yun yung dahilan, pareho sila. Naiintindihan mo siya dahil doon ka din nagsimula. Oo. Pero galing, no? Ano masasabi mo? May malaking changes ba si Viancy? Sobra. Doon sa taong parang hindi mahulugan ng pinggan. Hindi makabasag ng pinggan, sir. Ganong klase ng gali. Naging siya, parang mas nag-improve siya na sarili niya. Pakikipag niya sa kapwa niya.
sobra talaga, hindi mo naman siya makikilala kung ano mo siya, kung malaman mo yung ugali niya nung una. At nakaka-proud dahil nakita ko yung pagbabagong yun. At masaya ako para sa kanya dahil yung ano niya parang mas masaya sa ngayon. Wow. Yes, kitang-kita naman po yan. Ang laki talaga ng impact mo sa buhay ni Viancy. Kasi nga, base sa kwento niya, no, alam naman nating lahat na si Viancy ay personality na yung mahiyain. And then nakita ko din siya sa Cebu. Di talaga kami nagkwentuhan, ay pangiti-ngiti lang siya. Ganun lang siya. And yes, yan. At isang katotohanan po tungkol kay Viancy po, guys, ay hindi nga siya masalita pero yung kanyang pamamaraan naman is yung sa pagkilos. Kumbaga, hindi masyado nagsasalita pero pagka may mga fans na lumalapit sa kanya, or minsan nga siya mismo yung lumalapit, guys, no? Mapapanood natin yan sa airport pagka may mga pinupuntahan po sila. Siya mismo yung yumayakap, umaakbay, kahit hindi masyado masalita, pero yung kilos niya, yun yung yung gustong-gusto ng lahat po. Yung pagiging sweet niya talaga. Hindi masalita, pero sweet. Talaga. Grabe. Kami nakikita na niya yung presensya niya, tapos ngiti-ngiti lang, tapos ganito, no? Parang mga facial expression, nod, right? Oo. Pero ngayon, madaldal na ay. Madaldal siya. Ang galing na nga niya manggulat sa akin. Yeah. Magugulatin pa naman ako. So ayun, no? Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam na ang isang tao ay nagbago dahil sa tulong mo. Di ka ba naiyak doon? Parang naiyak ka na. Hindi naman. Parang masaya lang ako talaga para sa kanya dahil sa tulong natin, parang mas gaya niyan. Hindi niya parang hindi siya magaling makibanding sa ibang tao. Makihalubilo. Oo. Ngayon parang mas madali na siyang makitao. Wow. Yes. Kasi kailangan natin yun habang tumatanda tayo. That's true. Kailangan natin mas Kitang-kita naman yun guys, no, sa mga vlogs po, lalo pagka may mga party, ganyan, kagaya ng mga ganyang events. Talagang very close po sa kanya yung mga kapwa niya, mga beneficiaries. Yun. makihalubilo sa tao kasi pagkatapos natin sa edukasyon, isa yun sa pinakakailangan ng tao. Correct. Magaling makisama sa mga para magkaroon ng magandang trabaho. Yun, gusto ko yung sinabi ni Kalingap Edo na yun po, no? Kasi na-experience na rin po natin yan. Kailangan talaga ma-PR ka pagdating na sa trabaho or pagka nag-apply ka ng work or kahit nasa work ka na. Para hindi ka naman ma-isolate, guys. And iba talaga pagka may PR ka eh. Kumbaga, nakakatulong yun na para kahit sa mga promotions. Kasi minsan, hindi lang sa galing ng isang tao tinitingnan yung, kunwari ako yung boss, hindi ko lang tinitingnan yung galing sa trabaho ng bawat empleyado, kundi pati yung kanilang pakikipagrelasyon sa ibang mga empleyado ko. Kunwari ako yung boss po. Kung ikaw ay magaling makipagrelasyon at tama lang din naman yung ginagawa mo, kahit hindi ikaw yung pinakamagaling, approve ka sa akin. Kasi naman mo yung ang galing sa work, tapos masungit or tahimik lang na mahirap intindihin, kayo nang humusga dun, guys, kung magugustuhan po ninyo. Kung kaya parang hindi siya nakikipag-team up. So madalas, guys, napapanood po natin or alam natin, lalo sa mga empleyado po, kaya nagkakaroon po ng team building dahil nga po dyan. So yan, guys. Sa personality ni Viancy, sa tingin mo, may igaganda pa ba yan? May magandang pagbabago pa ba? Or okay na yun? Actually, okay na yan. Okay na yun sa yung ugali niya yan, kahit ganyan lang, pero kung hindi ko naman alam kung ano pa ba ang kulang, hindi ko na maisip. Actually, napag-usapan na yan ni na Kalingap Rob before nung nagkaroon ng parang interview din kay Viancy po, yung ano ba tawag doon, yung parang truth or doon sa bahay ni na Viancy before na tama na yung pagiging ni Viancy, sakto na yan. Kumbaga dahil pagka sumobra pa or naging galaw-gaw na siya, hindi na babagay sa pagiging sa personality na kung ano man yung meron siya, na pagiging sweet. So tama na yon, eksakto na yung kung paano siya magsalita, paano niya i-deliver yung kanyang pananalita at nararamdaman, ay sakto na yan. Kahit ako, guys, para sa akin, okay na yan. Hindi na kailangang
dagdagan or sobrahan pa kung anong meron siya ngayon. Di parang perfect naman siya sa Kasi ganyang nakuha klase. na niya, oo. Na-improve na niya. Oo, Malaki yes. na yung pagbabago. Siguro mag-ano lang siya, mas maging medyo yung kanyang focus ay niya, medyo ano niya sa kanyang pag-aaral kasi medyo minsan nadidistract siya sa mga bagay na sa paligid niya. At medyo bata pa siya kaya naiintindihan ko. Oo. That, Grabe talaga si Papa Eds, guys, na talagang lahat ay napapansin niya kay Viancy at nakaalalay siya. Grabe, iba na to. Hindi lang kuya to eh. Kumbaga, alam niyo na. sure talaga. Iba pa yung Iba yung way of di pa thinking niya sa'yo. Kasi masarap. Bata pa eh. Maturity niya na kailangan pang improve. Pero ngayon, Actually, hindi naman kailangan i-improve yung maturity kasi as you grow, kasama talaga yun eh, na pag nagkakaedad isang tao, kasama talaga yan yung, sa bagay, meron din mga iba pala guys, no, na hindi pala lahat na habang nagkakaedad eh, nagmamature din ang kaisipan kasi may mga, may mga matatanda rin pala na isip bata, so mali ako doon. ng ibang-iba na si Beyonce, no? At nung napanayam ko siya, Edo, ako no, bilang isang interviewer, ako talaga yung napahanga kasi sa murang edad niya pa lang, magaling na siyang mag-express ng kanyang saloobin. At marami, hindi lang ako, kundi lahat ng mga manonood mo. So ayun, hindi ka lang isang kaibigan, hindi ka lang isang on-screen partner, love team, kundi ikaw ay isang mentor din ni Beyonce. Yes. So congratulations. Yun for perfect that. na description. Malaking tulong mo talaga sa kanya. Oo. Isipin mo kung hindi ka nag-exist sa buhay niya, ano kaya magiging buhay ni Beyonce ngayon? Diba? See? So, ang ganda talaga. Actually, walang nakakaalam. It's either ganun pa rin sa dati na nakikipaglabada or pwede rin sigurong nag-improve pero hindi natin alam kasi ang alam lang po natin na nangyari ay itong nangyayari na. So guys, mahirap magsalita. So, pwedeng sabihin na hindi natin alam. Isa ka sa parte ng kanyang pagbabago. Ngayon, ano lang, hindi naman sa pagchichismis. I just want to know, kasi naitanong ko naman sa kanya, may crush ka ba? Nako. Ano status ni Edo? Saan? May crush ka or are you in a relationship, situationship, married, single, ano ba, like status? Do you want to answer that? Or gusto mong i-ano yan sa part 2? Nako, matindi pala tong si Miss Charlotte talaga, guys, no? Talagang kinakalkal niya lahat. Masasagot kaya ni Kalingap Edo to or talagang isasama na sa part 2 at may plano pa palang magkaroon ng part 2 ang interview na ito. So, abangan po natin in case na sa part 2 na sasagutin ni Kalingap Edo ang kasagutan na ito. Grabe Part 2 na lang. Uy, meron nga. Gusto mo pang may kasunod, Oo. right? Okay. So ngayon, Teaser lang. Good. So ngayon, Edo, kung ikaw ay hindi nagkaroon ng love team, kung hindi ka vlogger, ano kaya magiging buhay mo ngayon? Siguro wala ako dito. Siguro masusubukan ko mag-apply sa ibang bansa. Kasi wala eh. Ang hirap dito mabuhay sa Pilipinas. Bakit? Mahirap maghanap ng magandang trabaho. Matagal lang Well, matagal makapunta yeah. ng mga Yun pa yung masakit na katotohanan po, ng magandang kabuhayan. Oo nga, no? So ano kaya Para magiging masuportahan ng trabaho pamilya. mo sa ibang bansa? Hindi ko alam kasi di naman ako mapili. Basta lang masuportahan ng pamilya. Doon na may tayo. maka-earn lang, no? Galing. So isa yun Galing, dahilan galing. kung bakit hinahangaan ka ng ilan or ng karamihan. Dahil nga ikaw ay hindi mo pinipili ang trabaho na meron ka. Kung anong trabaho na gagawin mo, no? So ayun. Ang daming nagmamahal sa iyo. Ang daming suporta. Salamat. Yeah. Alam mo ba, ilang beses na akong nakasali sa mga pa-feeding, pagbibigay ng relief goods, kaso lang wala ka dahil na busy ka. Ano masasabi mo sa mga supporters mo, sa mga fanatics na nagmamahal sa'yo? Salamat po sa walang sawang pagmamahal. At Kalingap Edo po, wala po dito kung wala po ang inyong walang sawang pagsuporta. At hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Through para makabawi man lang hindi ko alam parang sobrang salamat po talaga. Sana po di po kayo magsawa. At syempre sa Kalingap, patuloy po tayo tutulong hanggang sa dulo po. Yun, hanggang dito na lang pala yan. So yun guys, ang ganda po na sinabi ni Kalingap Edo na hindi niya alam kung ano mangyayari pagka wala siyang mga supporters at nagpapasalamat siya ng sobra.
Dahil andyan kayong lahat na sumusuporta sa kanya. And syempre, ganun din ako guys. Gusto ko rin magpasalamat sa inyo na palaging nandyan, na sumusuporta sa akin. Dahil pag wala kayo guys, wala rin Batang LU na nag-exist dito. And syempre, Kalingap. Pag walang Kalingap, wala rin talaga ako. Pag hindi ako tinanggap ni Kuya Val nung time na ako ay personal na nag-apply sa kanya mga 2 years ago, siguro wala rin po ako dito. So yan guys, and muli gusto kong pasalamatan lahat po ng mga subscribers ko. Maraming salamat po. Lagi kayong nandyan. So God bless, and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So ingat po. Bye-bye po muna pansamantala. Bye.